ang init. Init na init ako rito. Ang init ng pinag-uusapan po namin nila Kai sa tungkol sa mga presidentiables at vice presidentiables. Bago kasi ang set namin, kaya nakita nyo naman kita nyo nakamarka na kami. Yan ang tinatawag na kagalang-galang. Kahapon ay nagdeklara na po bilang tatakbo, bilang vice president, si Bongbong Marcos. Na yan po yung kinakatakutan, ha? Kinakatakutan dahil siya lang ang may hawak ng solid north na tinatawag. Di ba? At mukhang okay na kami si Marcos, ha? Kaya dati First Lady Imelda. At sinasabi rin ni si Imelda Marcos, okay lang ng vice si Bonget, kung tawagin nila. Kasi by 2022, kumbaga, hinog na siya. Hindi, tsaka, alam mo, in fairness naman dito kay Senator Bongbong Marcos, no? Magaling eh. Magaling, no? Kung, okay, assuming, no, na talagang maraming pagkakasala yung kanyang ama, lalo na sa usaping karapatang pantao, hindi naman porkit may kriminal ang ama, kriminal din ang anak. Hindi naman pwede yung gano'n. Gaya nung post ni Perdi Mendoza, yung ating isang kaibigan dyan, no, na sa LGBT. Ang sabi niya, hindi porkit diktadura ang ama, diktadura na rin ang anak. Pero ang landlord ang ama, siguradong landlord ang anak. Di ba? Okay yun, di ba? Mukhang bago yan, ha? Oo, bago yan. Landlord ama, landlord ang ama, landlord ang anak. Sabagay. Buti nga, ginawang landlord lang, hindi land grabber. Hindi, bumalik. Tama, bumalik na sa kanila uli yung yung lupa na yun, eh. Oo, di ba? Nasa kanila uli yung lupa. Napakaganda na yun, landlord, kaysa land grabber, di ba? Kaya hindi porket diktador ang ama, diktador na rin ang anak. Hindi porket, pero kapag landlord ang ama, landlord na rin ang anak. At saka ano yan, nasa Biblia yan, kapatid. Nasa Biblia yan, kapatid. Na hindi mo, kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Ayan, hindi rin po pwede yung kasalanan ng anak, kasalanan ng ama, hindi po pwede. Hindi pwede yun. Dahil may sarili pong damdamin at pag-iisip ang bawat isa. Tama. Ngayon, ito pong kay Bongbong, maganda yung mga pananaw niya, maganda. Gaya ng BBL, nakita mo kung paano niya tayuan. Kung di dahil sa kanya, lusot na yung BBL. Lusot na yung BBL nang walang kalaban-laban ng taong bayan. At tama. bilyong-bilyong salapi na naman yung isasakripisyo natin dyan sa Mindanao nang walang katuturan. Alam mo, unang-una, MILF lang ang kausap natin. Paano pa kung yung BFF naman ang kakausapin natin? Ganyan na naman. Di ba? At kinausap na naman natin yung bago na namang grupo, gano'n na naman. Abay, mauubos po ang pondo ng bayan niyan. Kaka-areglo natin. Yan ho yung tinatawag na legal na areglo. Kaya sabi ni Atty. Lozano, napakinggan ko apat na ang ay ni Marcos, si Bongbong. Itong apat na ay na ito, kasi ang tutulong sa kanya. Number 1, Imelda Marcos. Meron siyang Imelda Marcos. Yun. Number 2, meron siyang Ilocano. Yun. Number 3, meron siyang Iglesia ni Cristo. Yun. Number 4, meron siyang Islam. Mga kapatid ng mga Muslim. So, yan yung kahapon. Si Bongbong Marcos, ang matindi, ginagawa tayong mga hula pa rin kung ano ba mangyayari. Kung sino ang kanyang presidente. Yan. Si Apo Duterte naman, ewan ko kaya. Yun ang inihintay niya. Yun ang inihintay. Si Mayor Duterte na magdeklara. Alam mo, dito ibubunyag na natin. Sige. Nagkaroon ng, alam mo yung Maidas Hotel? Maidas Hotel, Santos. Diyan sa Ross Boulevard. Ross Boulevard. Yes. Luma yata yan, Hindi, bago pa yan. Okay. Yan yung kay Ko, yung taga Bicol. Okay. Nagsagawa dyan ng mock election. Yung mga waiter, sila. No? Alam mo bang sino lumabas? Si Duterte. So makikita natin dito na talagang ang tao, no, yung pinakaugat, yung grassroots level, yan talagang ipinupush dahil apektado na sila ng nangyayaring yung sense of security sa bansa nawawala na. At kahit sinong taxi driver, ang tanungin ninyo. Duterte pa rin. Pero alam mo, nung tanungin sila, bakit si Duterte ang napili nyo? Ang sagot nila very simple. Di ba napakasarap nung pauwi ka ng gabi, alam mong makakarating ka sa bahay ng buhay? Di ba? Okay. Yun ang sagot nila, no? And gaya nga ng sabi ng aking kaibigan, no, na hindi ko nababanggitin pangalan, at ang sabi niya rito, Benny, tignan mo, noong unang panahon, ang concern lagi sa eleksyon na ganyan is yung class A, B, and C. Ngayon, yung D na ang yung nagsisumigaw, nagpupumiglas
na gusto nang pakita yung bilang nila dahil nga naman sa fast deteriorating nung seguridad dito sa ating bansa. Na, alam mo, doon sa mga nag-a-advocate na maging peaceful ang ating bansa, iilan lang. Makikita mo, isa lang hata. Si Duterte lang. Yun na nga. Oo, kung sakali dito sa mga dahil kay Binay, di mo pa marinig yan eh. Wala pa. Puro sa kahirapan, yung isa naman, yung matuwid na daan, di ba? Ang hirap, di ba? Walang linaw. Ngayon, kay kay Grace po, yung gusto niya lang talagang legal lang, gawing legal lang lahat, no? Pero, walang linaw. Dito Walang kay konkreto, Duterte, walang konkreto. konkreto eh. Dito kay Duterte, parang sinabi niya, hindi pa niya sinasabi. Sinasabi niya, sleep ka lang dyan, ako bahala rito. Parang ganun yung dating sa mga maliliit nating mamayan. Kaya, subukan natin. Kayo po, dyan ho sa bahay nyo. Subukan nyo magpamak eleksyon. Kayo, siguro mga 10 kayo sa bahay, 8 kayo sa bahay. Magtanungan kayo. Sinisiguro po natin, makikita nyo yung tunay na numero na sino talaga yung isinisigaw ng taong bayan. At kapag nagkatuluyan itong Solid North at South. Solid South. Solid South. Alam na natin. Yes. Di ba? Pwede na kayong pwede na kayong, nami-miss ko na yun eh. Yung sinasabi lang, pwede bang matulog ka sa gabi? Dahil sa mahal ang electric pan, mahal ang kuryente, magbukas na ng bintana. Oo, bukas ang bintana. Hindi po pwede. Kailangan ngayon, nakapadlock pa nga. Kulang pa yung isa. Oo. Diba? Kulang pa yung isang padlock. Yun ang nami-miss ng ating mga kabayan. Yung matulog sila sa gabi, na magbubukas sila ng bintana. Na hindi sila natatakot. Na hindi sila natatakot. Na hindi sila babungungutin ng gising. Di ba? Ang hirap bangungutin ng gising. Oo naman. Totoo. Yun na, binabangungot ka, kala mo, binabangungot yung pala. Hino-hold up ka na talaga. May akyat bahay na pala sa inyo. Di ba? So, yan ho, kinakatakutan ng taong bayan. Kaya, nakikita nyo na talagang Duterte, yun ang sinisigaw nila. No? Sa akin, personal opinion ko, syempre, malaking bagay. No? Kung may seguridad ang ating bayan. Di ba? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin makuha yung matamis na oo ni Mayor Duterte kung tatakbo siya o hindi. Di ba, huwag po kayo mag-alala. Pagka magkalinawan na ang lahat, kumbaga sa alak, tuminin ang lahat, sisikapin namin ni Pangulo Benin na mag-imbita dito ng mga presidentiables. Para kayo, katulong natin na mag-aral, mapakinggan ang kanilang mga programa at mga proyekto. Ito lang yung ito lang yung maliit na mayor, pero malaki, 'di ba? Kasi bakit? Ang hilig ni mayor is yung in due time, 'di ba? In due time, di ba? In due time, di ba? Maliit na mayor 'yan, pero in due time, pagka nagsalita yan, malaki ang desisyon na 'yan. Yes. At abangan po natin kung ano yung pero alam mo kawawa naman si no? Sino to? Si Cayetano. Si Cayetano, pinipilit ng sarili, nakakaya nga eh. Ako, taga-Taguig, taga-Makati ako eh. Nahihiya ako na may mga nakikita na akong karatula. Karatula na Duterte, Na Duterte, Cayetano na. Wala pa naman sinasabi si Duterte. Oo. Di ba? Nakakaya nga eh. Huwag naman ganun. Diba? Tsaka, isipin po natin yung kapakanan ng taong bayan, hindi yung interest ng personal lang. Diba? Yung interest mo na maging vice president, abay, problema mo yan. Pero isipin natin yung, diba, hanggang maaari nga makuha yung majority vote ng para yung leadership maging maganda at within 6 years, yung progress na lang ng bansa ang isipin. Hindi yung meron pang aligasyon na dinaya, may aligasyon na hindi naman sa'yo ang boto ko at doon naman talaga ang gusto ko, sisihan, away, tanggalin po natin yan. Isipin naman po natin yung kapakanan ng ating bayan. Abay, napakahirap na talaga. Naman. At saka dapat next year, sa Kongreso, i-amend na yung batas na nagbibigay pagkakataon sa mga senador na pupwede silang kumandidato sa mataas na posisyon. Tapos At babalik. kung talo, balik pa rin sila sa pagkasenador. Di ba? Napakasuswerte nila. At in fact, sa mga kumakandidatong vice president ngayon, si Bongbong lang ang graduating. Self-serving yun eh. Di ba? Self-serving yun. Oo. Okay. Okay, nako. Dali, yan na rin natin ha. Ipa-plug na rin po natin, no? Abangan nyo ang aming mga susunod na mga segment dito. Yung ating, yung tama o mali. Di ba? May tama ka, sir. Yes. Diba? Yan, abangan nyo po yan. At syempre, ang aming pang-segment, yung pulis-pulis. Ha? Ilalabas po natin yan. At, para, syempre naman, yung ating mga good news naman para sa mga kalusugan,
Lahat po Yes. yan, pagkakasyahin natin sa isang oras Okay. para lang ho maging makabuluhan ang inyong panonood dito po sa amin sa Hotspot. Okay. Yan. Pasalamatan muna natin yung gumawa ng ating napakagandang set. Di ba? Simula ngayong araw na ito na po yung set na mapapanood niyo. Ha? Hindi na po nakakaya mag-ibita dito ng presidential ball. Ha? Tsaka makikita nyo yung suot po namin. Hindi po arkila yan. Yan po ay hiram lang. Batiin na muna natin yung Of course. mga regular viewers natin. Si Edong Reyes, ng Manila Police District. Yung alaga ng poging-poging si Erwin Tulpo ng Channel 5. Oo. Pagaling ka, Edong. Nasa hospital ngayon, nasa Maddox. Kaya mo yan. Edong. Nasa Manila Doctors Hospital. Kaya yan. At syempre, siguro naman, Edong, ikaw magpapalakas, pero yung ating kapatid naman, si Casper Manahan, dyan sa Kamanaba, sa kasamang palad, namayapa na at kinuha na ng ating butihing Panginoon. Casper, lagi mong papatnubayan ang ating mga kapatid dyan sa Kamanaba at nakikiramay kami sa pamilya Manahan sa iyong pagkamatay. Pagtimpla mo kami ng kaperian. Pero wag muna ngayon. Medyo matatagalan pa dahil marami pang umaasa sa tulong namin. Di ba? Okay. Okay. Pinasasalamatan natin siyempre ang ating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta sa ating programa Hotspot. Okay, ang PG Flex, wasak na ang bahay mo, buo pa rin ang linoleum mo. At siyempre ang Robust. Panay-panay na. Ang buhay, no? Panay-panay na Ang delivery. buhay Ang buhay ay lalaki at titigas. Yan, di ba? Yan. Pampatigas, pampalakas. Di ba? Oy, batiin natin ang ATC, Anibersaryo nila ngayon. Oo. Yung, kumbaga, yung mother company ng Robust. Congratulations. Okay. Sa ordinaryong Robust pa lang, at hindi na nang dating. Paano pa yung extreme? Yes. Di ba? Dito na po, nagtatapos ang ating programa Hotspot. Sana po muli namin kayo makapiling sa susunod na linggo mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. At meron tayong replay ng Lunes at saka Martes. Basta't lagi po natin tatandaan, dito sa Hotspot, serbisyo ay wagas.